So bali yan guys, ito yung ginawa naming isang linggo. Mga biga lahat yung paikot. Pati yung klibi ng ng yero papunta dun sa likod ng bahay. Pati rito. Hindi na ako nag-video dahil palaging may sounds yung mga kasama kong nagtatrabaho. Pag wala daw silang naririnig na sounds, mabagal daw sila. Kaya hindi na ako nag-video. Ayan. Ito yung pinakamataas na part ng bubong. Ito yung, bali ito yung kwarto. Ito kwarto, tapos ito yung banyo, tapos kwarto ulit. Ito yung sala, yung terrace sa labas. Ito yung dining at kitchen. Dito naman sa likod yung dirty kitchen. Ito naman kailangan pa yung lote hanggang doon pa sa ng saging yan, pati doon sa yero. Kailangan ko masunog to. Baka may nag-aano na rito, namamahay na. Daming basura ka. Papasin nyo guys yung mga hollow block natingga ng ilang taon mula ng COVID. Hindi ko na pinagpatuloy dahil sabi ko pag uwi ko doon ka na pagpapatuloy. Yan bali guys, napapansin nyo may lintel siya dyan. Dyan napapatong yung kadugtong ng bubong sa dito sa parte ng kwarto hanggang sa andito siya. Ito naman sa iba naman klibi ng yung sala. Doon naman yung tubig niya pa side naman. Ano lang to guys, streamline lang to yung style ng bubong ko para simple lang at madaling gawin. At bukas nakausap ko ng gagawa, bukas daw siya mag-umpisa sa Sabado. Sakto kaming natapos ngayon ang pag-hollow block. Lahat naka-prepare na para bukas patong lang ng isang patong, magdudugtong-dugtong na lang kasi yung haba nito guys
mula dito hanggang dun sa ano 10 meter. Tapos magano pa ng 80-80, bali dugtungan yung dalawang tubular na 4x8. Yan mga 4x8 na yan. Yan guys, hindi pa pinturado yan. Pero ano yan, galvanized na yan, pero pipinturahan pa yan. Hindi ko na pinapuntura dahil ginamit namin pa bilang scaffolding dito sa dyan sa pag-aasintada. Kasi kung scaffolding lang gamit namin, matatagalan. Iba rin yung may tubular na, kaya umorder ako agad ng para magamit. Buti naman ay napakinabangan na nakabilis ang trabaho namin. Dito guys, di ko naman pinagmamalaki na yung pagpapagawa ng bahay, yung alang. Siguro ang panahon naman siguro para magpatayo ng sariling bahay kasi nakikitira lang kami doon sa biyanan ko. Yan, pakonti-konti natatapos. Ngayon lang nag-video dahil tapos na. Nagsiuwi na yung mga nagtatrabaho. Kaya wala nang sounds. Ito na pinoproblema ko guys, ito masukal na to. Dito dami nakatambak dito. Kasi na to, mga chicken manure to. Yung fertilizer na yung kapitbahay namin dito. Kasi may taniman sa dyan, yung mga yung kamatis, lata, bayabas, saging, madami dyan, mga pananim niya. Isa po siyang agriculture. Yan. Pag may libre siya, dito siya gumagawa naman sa kapitbahay namin. Kapag-anak din namin ito, yung may-ari ng lupa. Once na matakpan yung bubong na yan guys, di na masyado ma-expose sa tubig, sa ulan, tsaka sa init. Kasi guys, tingnan nyo yung mga hollow block. Na, lumot na. Nakawa ko kaya pinagawa ko na lang. Ayun, dami na ng lumot. Total may sobra pa na kaming semento dun sa kanin ko nito, sasabuyan ko ng semento. Baklasin ko muna yung papagod ko rin mga lumot, palisin ko. Tapos sabay-sabay ang semento tsaka buhangin. Para medyo pwersa yung mga hollow block dito sa baba. Kahit hindi palitada, lang semento tsaka buhangin. Na medyo may tubig yan. So paano guys, kita tayo sa next video sa pagbubong namin, sa pag-start namin ng tubular, sa pagpiprame ng streamline.